follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Sabi ko na nga ba, dito ka lang nagtatagong halimaw ka. Hindi mo talaga kami matatakasan. Tay! Mag-iingat ka! Hindi ako kakayanin ng isang mahinang aswang na kagaya nito. Ibabalik kita sa impyernong pinanggalingan mo. Tatapusin kita! Tay! May paparating pa na isang aswang! Pinatay mo ang asawa ko. Magbabayad ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Idadamay ko lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kung gano'n ay halika na. Tapusin na natin ito. Para sa katahimikan ng lahat. Lumapit kang halimaw ka. Tignan natin kung sino ang maiiwang nakatayo. Sumugod ka! Sumpain ka pati ang lahi mo. Uubusin ko kayo. Paparating na siya, Andy. Humanda ka. Oo, Tay. Paparating na din ang mga taong baryo. Oh, bakit natigilan ka? Halika, sumugod ka! Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Pagpapayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa aking asawa. Ikaw at ang iyong pamilya ay hindi ko mapapatawad. Sa susunod nating pagkikita, ako naman ang hahalaka. Tay! Tumatakas ang aswang! Pabayaan mo na siya. Baka patibog lang yan. May isahan niya tayo. Magandang araw sa iyo, Madam Venus. Alam mo bang habang nakikinig ako ng bago mong upload, ay sumagi sa aking isipan ang aking Lola Celia. Naaalala ko pa noong mga bata pa kami. Kapag sumasapit na ang gabi, ay palaging sinasabi ni Lola Celia na pumasok na kami sa loob ng bahay. Kung hindi, ay kakainin kami ng mga aswang na gumagala. Iyon ang palagi niyang panakot sa amin. At kapag nasa loob na kami ng bahay, ay ikukwento na niya sa amin ang kanyang karanasan kasama ang kanyang pamangkin na si Tio Andy. Maraming taon na ang nakaraan. Ako nga po pala si Maria. Edad 45 anyos at tubong Zamboanga pero lumaki sa Capiz. Ang lugar kung saan napabalitang maraming mga kababayan natin ang nakaranas na makaharap ang mga mangkukulam at aswang kagaya ng Lola Celia ko. Ang taong kumupkup sa akin at sa aking ina noong walang-wala kami. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba sa kulam? Naniniwala ka ba sa aswang? Naniniwala ka ba na hindi lahat ng taong tinulungan mo ay matutulungan ka rin sa panahon ng iyong kagipitan? At naniniwala ka rin ba na ang mga sanggol minsan ay mayroong nakikita na hindi natin alam kung ano at kung sino? Halika at pakinggan mo ang kwentong ibabahagi ko. Celia, maglagay ka nga ng mainit na tubig sa planggana para malinis itong mga sugat ko. Nako, kuya. Kung gawa yan ng aswang, baka ma-infeksyon ka. Ano bang nangyari? Napalaban po kami sa mag-asawang aswang. Yung isa napatay ni Itay. Pero nakalmot naman siya. Yung isa tumakas nang makita na paparating na ang iba pang mga kasama namin. Nakilala niyo ba ang mga aswang? Hindi taga rito ang mga walang niyang yon. Mga dayo lang. Dito nagkakalat ng lagim. O siya, kumuha ka na ng mainit na tubig para malinis ko na ito. Magdala ka na rin dito ng asin at malinis na tela. Oo, sige, sandali lang. Oy, Andy, punta mo na mag-ina mo. Kanina pa din nag-aalala ang asawa mo sa'yo. Opo, Chang. Pasensya na kayo. Hindi magandang naging bakasyon ninyo dito. Paano kasi mga salot nagdipa na? Oy, ayos lang. Sa panahon ngayon, talagang marami ang kagaya nila. Kumuha ng mainit na tubig si Lola Celia at inilagay sa planggana. Kumuha din ng malinis na tela at asin bago bumalik sa kanyang kapatid. Nilinis niya ang nagdurugong sugat noon at matapos ay nilagyan niya ng asin ang sugat. Nako,
Ay, naparami ko yatang nailagay, kuya. O kaya mo bang tiisin ang sakit? Oo naman, kaya ko ito. Mas mahirap kung hindi malalagyan ng asin ang sugat ko. Baka mahawaan ako ng kamandag ng aswang. Oo nga. Tama ka dyan, kuya. Oh, ayan na. Lumalabas na mga maiitim at buo-buong dugo na may kahalong kulay berdeng likido. Yan na ba ang kamandag ng aswang? Oo. Yan na nga yun. Mabisang pamatay kamandag ang asin. Kapag nakalabas na ang lahat ng kamandag na yan, saka mo pitpitan ng bawang para itapal sa sugat ko at talian. Ginawa nga ni Lola Celia ang lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. Kaya nang maayos na niya ang sugat noon, ay pinagpahinga na niya iyon. Nang patungo na siya sa kwarto, ay nadaan na naman niya na nakabukas ang pintuan ng kwarto ni na Tio Andy. Natatakot ako para sa inyo ni Itay. Sa tuwing aalis kayo para tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi na maalis ang takot sa aking dibdib na baka dumating ang pagkakataon na isa sa inyo ang iuwi ng bahay na ito na wala ng buhay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman kami pababayaan ng Diyos. Hoy Andy ha, hindi mga ordinaryong nakakalaban nyo. Mga halimaw yon. Mga kampo ng kadiliman. Mababangis at talagang pumapatay ng tao. Hindi malayong mangyari ang sinasabi ko. Kaya habang maaga pa, mas mabuting tigilan nyo na yan. Hindi kami maaaring manahimik habang may mga kababaryo natin na humihingi ng tulong sa amin, Amalia. Paano kung mapahamak ka? Paano na ang anak natin? Lalaki siya ng walang ama. Amalia, huwag ka na makipagtalo dahil hindi ka naman mananalo dyan kay Andy. Palibasa ay nasa dugo na nila ang pagiging manggagamot. Kaya kapag may humingi ng tulong sa kanila, ay hindi na nila kayang tanggihan. Ang iniisip ko lang naman po itong anak namin eh. Kawawa naman kasi kapag napahamak si Andy. Kagaya ng iba nating mga kapitbahay na nakagat ng aswang. Huwag kang mag-alala, mag-iingat naman ako. Isa pa, baka sa ginagawa naming ito, ay mahuli na namin ang aswang na nambiktima kay inay. Eh di makakaganti na rin kami. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi niyo nakilala ang aswang na nakabiktima sa inay mo. Ilang taon ang nakakaraan. Hindi mo ba naisip na baka matagal na kayong nakaganti kasi marami na kayong aswang na nahuli at napatay? Hindi mo rin ba naisip na ang mga yon ay meron ding mga pamilya na nagagalit sa inyo at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para gumanti? Hindi na matatapos ang gantihan niyo, Andy. Hayaan mo, Amalia. Kapag tahimik ng ating lugar, mananahimik na rin kami ni Itay. Kaya sige na, matulog na tayo. Malalim na ang gabi. Oo nga, matulog na tayo. Mag-uumaga na oh. Ay, imbig na rin ang tulog ng anak nyo. Ang ganda pa naman nitong si Criselda. Oo nga po eh. Nagtungo na sa kanyang kwarto si Lola Celia. Kaagad na nahiga at dahil nga malalim na ang gabi ay kaagad siyang nakatulog. Hanggang sa lumipas ang mga oras, narinig niya na mayroong mga taong nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. Kaya kahit ayaw pa niyang bumangon, ay napilitan na siyang tumayo mula sa pagkakahiga. Amalia! Ano bang problema dyan? At ang aga-aga pa'y nagkakagulo ng mga tao. Gusto daw po nilang makausap si Itay. Kasi itong isa nilang kamag-anak parang nasasapian daw po. Kasi parang nawawala sa sarili. Tulog pa naman po ang Itay at si Andy. Ay nako, oo nga pala. Mag-uumaga na ng umuwi ang mga yon, kaya tulog pa. Ay, gising na ako. Ay, ano bang problema? Yun pong kasama nila, nagwawala po Itay. Parang nasasaniban daw po. Hindi kumibo si Lolo Tinoy. Bagkus ay tiningnan niya ang lalaking nakatali ang mga kamay at paa. Nakahiga sa ibabaw ng lamesang kawayan na nasa harap lang din ng bahay nila. Alam na agad niya kung ano ang nangyayari sa lalaki. Nakukulam yun. Nang makita naman siya ng lalaki, ay lalong nagwala yun at nang magsalita ay nagulat ang lahat. Boses babae kasi ito na galit na galit. Anong tinitingin-tingin
tingin mo, ha? Gusto mo bang maggalit ako sa'yo? Eh, anong kasalanan sa iyo ng lalaking ito? Bakit mo siya pinahihirapan ng ganyan? Wala ka nang pakialam doon! Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo kung anong dahilan kung bakit pinaparusahan ko ang bastos na to! Ako na ang nakikiusap. Kung pwede, patawarin mo na ang bastos na ito. Kung ano man ang nagawa niya, sana ibigyan mo pa ng pagkakataong mabuhay. At magsisi sa mga kasalanan niya. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. At sa akala mo ba? Susunod ako sa'yo? Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa akin. Kayong lahat ay parurusahan ko. Kung hindi kita makukuha sa maayos na usapan, edi papasunurin kita sa marahas na paraan. Tignan ko kung hanggang saan ka tatagal. Sa kwento ni Lola Celia ay mayroong kinuha sa bulsa si Lolo Tinoy. Isa yung bala ng baril na pendant ng isang kwintas na yari sa pilak. Itinali iyon ni Lolo Tinoy sa kamay ng lalaking nakukulam at pagkatapos ay idinikit sa palad ang bala. Ang init! Walang hiya ka! Alisin mo yan! Sinasabi ko na sa iyo, kapag hindi kita nakuha sa pakiusapan, kukunin kita sa marahas na paraan. Walang hiya ka talaga! Hindi ako basta susuko sa'yo! Hindi rin kita titigilan hanggat hindi mo pinapalaya ang lalaking ito. Tignan ko lang kung hanggang saan ka tatagal. Ang init! Walang hiya ka! Alisin mo yan! Lalong nagwala sa galit ang lalaki habang nakadikit sa palad noon ang bala na gamit ni Lolo Tinoy. Hindi nila napansin na nakalas na ang nakatali sa lalaki sa sobrang pagwawala noon hanggang sa makawala ng tuluyan. Nakatayo iyon at naitulak si Lolo Tinoy. Ngayong nakawala na ako, ikaw naman ang pahihirapan ko! Nako, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Kung sakit talaga ng katawan na gusto mo, ay ibibigay ko yun sa iyo. Ikaw ang pahihirapan ko! Babaliin ko ang leeg mo! Kuya! Mag-iingat ka! Mabilis na nakalapit sa aking Lolo Tinoy ang lalaking nakukulam. Sinakal siya ng mahigpit kaya halos hindi na siya makahinga. Binuhat siya ng lalaki at inihagis sa ibabaw ng papag na naroon. Ano ha? Masakit ba? Kulang pa yan! Babaliin kong lahat ng buto mo sa katawan para magtanda ka! Andy! Tulungan mong itay mo! Hindi niya kayang malakas na mangkukulam! Kaya niya po yan, Chang. Huwag po kayong magalala. Malakas ang itay. Anong kaya? Tingnan mo oh! Binuhat na naman siya at inihagis sa kalsada! Bakit nanonood lang kayo? Kamag-anak ninyo yung ginagamot ni itay. Tulungan niyo siya! Pigilan niyo ang kamag-anak ninyo! Ayon kay Lola Celia ay hindi kumilos ang mga taong naroon na sinabihan ni Andy. Palibhasa ay natakot ang mga yun sa lalaking nakukulam, kaya sa halip na tulungan si Lolo Tinoy ay naglayuan pa ang mga iyon sa takot na sila ang pagbalingan ng lalaking nakukulam. Huwag mo na silang asahan, Andy! Ikaw na ang tumulong sa iyong itay! Yun nga po ang gagawin ko. Humanta siya sa buntot pagi na to. Istorbo ka sa pamamahinga ko. Tapusin na natin ito. Etong para sa'yo! Ah! Walang hiya kang lalaki ka! Ikaw naman ang babalian ko ng buto! May sugat lang sa braso ang aking itay. Kaya ka nakalamang sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ay panalo ka na. Parurusahan kita kung hindi mo pagkakawalan ng lalaking ito! Kwento pa ni Lola Celia, bago makalapit kay Tio Andy ang lalaki, ay magkakasunod na hagupit ng buntot pagi ang pinatama nito sa katawan noon hanggang sa tinamaan sa mata. Dahilan para mapaatras ang lalaki. Natumpa ito sa bakod. Hindi na kasi makakita ang mga mata nun, lalo na nang ilang ulit pang tumama sa katawan ng buntot pagi at bawat pagtama ay nagiiwan ng latay.
Nanalo ka ngayon, lalaki. Pero tatandaan kita. Magbabayad ka sa akin sa susunod! Sa susunod nating pagkikita, ay tatapusin na kita! Huwag mong patakasin, Andy. Dapat makilala natin ang magkukulam. Isang malakas na hampas pa ang ginawa ni Tio Andy sa lalaki. Nang tamaan niyon ay napasigaw ng malakas. Nagbalik na ang dating boses lalaki noon, kaya naman napangiting naupo sa upuang naroon si Andy. Ang lalaki naman ay nilapitan na ng mga kaanak noon. Bakit pinakawalan mo ang mangkukulam? Oo, Itay. Nakatakas siya. Inalis na niya ang kulam sa lalaking yon. Kung hindi lang masakit ang braso ko, hindi makakatakas ang mangkukulam na yon hanggang hindi siya namamatay. Alam ko kung paano siya hulihin. Yun po ang hindi ninyo pa naituro sa akin eh. Marami pang pamamaraan sa panggagamot ang kailangan kong matutunan. Ayon pa kay Lola Celia, ay umalis na ang taong nasa harapan ng bahay nila matapos na gumaling na ang lalaki. Kaya naman pumasok na sa loob ng kanilang bahay ang mag-ama at bumalik si Tio Andy sa kanilang kwarto. Bakit hindi na naman maipintay ang mukha mo? Kailan ka kaya maniniwala sa mga sinasabi ko? Kailan mo pa ididilat yung mga mata mo, Andy? Hindi mo pa ba naiintindihan? Kayo na lang ni Itay ang palaging nalalagay ang buhay sa alanganin. Pero ang mga taong tinutulungan nyo, nakontento na lang sila sa panonood sa inyo. Dahil wala silang kaalaman para labanan ng mga mangkukulam. Natatakot sila, kaya hindi sila tumutulong. Andy, hindi lahat ng taong tutulungan nyo itutulong din sa inyo sa panong kailangan nyo. Hayan ang patunay. Kitang-kita na pero pilit kayo nagbubulag-bulagan. Tingnan mo nga, kahit ang anak mo umiiyak at nag-aalala. Alam niya kasang nararamdaman ko. Nakilala mo kong ganito. Minahal mo ko na ganito. Bakit ngayon parang sumusuko ka na? Tama naman ang asawa mo, Andy. May katiwiran siya. Ganyan din naman ang ginay mo noong nabubuhay pa siya. Nag-aalala siya dahil natatakot siya na may masamang mangyari sa akin. Gusto ko din doon na itigil ang ganitong gawain. Kaso, namatay ang iyong ina at sila ang may kagagawan. Pasensya na po kayo, Itay. Iniisip ko lang naman ang kinabukasan ng apo nyo. 7 buwan pa lang si Criselda. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mapapahamak si Andy. Naiintindihan kita, anak. Sige, para sa ikitatahimik ng pagsasama ninyo ni Andy. Mula ngayon ay hindi ko na rin siya isasama sa mga lakad ko. Hindi ko na rin ipagpapatuloy ang pagtuturo sa kanya ng mga kaalaman sa paggagamot. Pero Tay, hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan mag-isa. May edad na rin kayo. Anak, kung gusto mo ng payapang buhay, tigilan mo ang pakikialam sa gawain ng mga nilalang ng kadiliman. Pabayaan mo na ako, kasi ito na ang buhay ko. Tama ang Itay mo, Andy. Kung yan lang ang makakapagpatahimik sa inyong pagsasama, o yun ang gawin nyo. Sige po, Chang. Criselda, anak, huwag ka nang umiyak. Susunod na ang tatay sa sinasabi ng inay mo. Mula ngayon ay mananahimik na ako. Hindi ko na isusubo sa panganib ang aking sarili, ha? Nako, kuya, nagdurugo na naman yung braso mo. Mukhang napuras sa kanina. Namamagana pala ng sobra. Kailangan mo yung ipahinga hanggang sa gumaling. Oo nga, malalim na ang mga naging sugat ko. Hirap ko nang maigalaw itong kanang braso ko. Parang may mga ugat na inamaan at naputol. Oo nga po, Itay. Kailangan nyo nang magpahinga hanggang sa gumaling yan. Nang mga sumunod na araw ay lalong namaga di umano ang sugat ni Lolo Tinoy sa braso. Kaya halos hindi na iyon makakilos. Hanggang isang gabi ay nakaramdam sila ng kakaiba sa paligid ng kanilang bahay. Andy, kunin mo ang buntot pagi. Bantayan mo ang mag-ina mo.
Bakit po, Tay? Mayroon po bang problema? Hindi ko gusto ang alulong ng aso at huli ng ibon. Alam ko ang mga aswang ay mayroong mga alagang ibong itim. At iyon ang ginagamit nila para masubaybayan ang mga gusto nilang biktimahin. Oo nga. Kakaiba ang alulong ng aso. Parang natatakot sila. Kapag ganyan daw meron silang nakikita na kakaiba. Tama ang kutob ko. Tayo ang gustong salakayin ngayon ng aswang. Ang lakas naman ng loob niya. Hindi ba niya alam ang tungkol sa atin? Maaring alam niya na sa ngayon ay mahina ako dahil sa aking sukat. Yun ang sasamantalihin nila para makaganti. Kaya humanda kayo. Sige po, Itay. Nakahanda naman kami na tulungan kayo. Chang, kayo na po munang bahala sa aking anak. Oh, sige. Dito lang kami ng bata sa kwarto. Nang kalungin ni Lola Celia ang sanggol, ay kinuha ni Tia Amalia ang buhong sibat na naroon. Buntot pagi naman ang hinawakan ni Tio Andy at itak ang kay Lolo Tinoy. Andy, bantayan mo ang bitana. Kami ni Amalia sa pintuan. Opo, Itay. Magkakasunod na kalabog pa sa paligid ng bahay ang kanilang narinig. At pagkatapos nun ay katahimikan. Kaya marahang sumilip sa bintana si Lolo Tinoy kung saan natanaw na sa tarangkahan ng kanilang bakuran nakatayo ang isang malaking asong itim. Nasa labas ang aswang. Parang hinahamon ako ng walang yangya. Huwag na kayong lumabas, Itay. Hindi niyo siya makakayang harapin sa ngayon. Kasi namamagapang sugat ninyo. Alam ko yun. Kaya hindi ako magpapadala sa hamon niya. Pabayaan natin siya ang pumasok dito. Umalis na po dun sa dating pwesto ang aswang. Sa palagay ko, hindi yan papasok dito. Alanganin din siya kasi alam niyang nakahanda tayo. Lumayo kayo sa bintana. Traidor ang mga yan. Tumahimik naman na ang paligid ng bahay. Kaya inisip nila na baka umalis na ang aswang. Ngunit hindi pala. Dahil nang umiyak ang sanggol na hawak niya, ay kasabay noon ang pagbalya ng aswang sa dingding ng kwarto na yari lamang sa lawanit at kahoy kaya nawasak iyon. Nandito ang aswang! Tulong! Ate! Kuya Tinoy! Nandito ang aswang! Saklolo! Giselia! Hindi mo makukuha ang anak ko! Magdaraan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay! Ayon kay Lola Celia, ay nagawa niyang makatakbo palabas ng kwarto, kaya si Tio Andy ang nasa lubong ng aswang. Ilang ulit nitong hinagupit ng hawak na buntot pagi ang aswang. Inindano ng sakit na likha ng buntot pagi, subalit matindi ang galit nun, kaya dinamba nito si Tio Andy at nagpambuno sila. Iyon naman ang sinamantala ng kanyang asawa para sibatin ang likuran ng aswang. Walang hiya kang halimaw ka! Layuan mo si Andy! Sige, Amalia! Ibaon mo ng husto ang sibat! Mamamatay kang hayop ka! Tumagos ang sibat sa katawan ng aswang. Dahil doon ay nakaramdam ito ng panghihina, kaya nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Kaagad naman itong sinundan ni na Andy at Lolo Tinoy. Ikaw na rin ang humanap ng kamatayan mong halimaw ka. Tapusin na natin siya, Itay! Bago pa makabawi ng lakas! Akin ang itak! O sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Pagsisisihan mong pagsalakay sa amin! Tapos ka nang walang iyaka! Sa pagpapatuloy ni Lola Celia, inakala raw nila na isa lang ang aswang na sumalakay sa kanila para gumanti. Ngunit hindi pala. Dahil meron pang natitira na dalawa, kabilang si Mang Crisanto at isa pa. Alam ko na darating ang oras na ito. Babalikan mo ako, kaya hindi na ako nagugulat pa. Gusto mong samantalahin ang pagkakataon dahil alam mong mahina ang aking mga kamay. Pero hindi ko ganoon kadaling ibibigay sa iyo ang buhay ko. Talagang matalas ang utak mo. Alam mo ang nasa isipan ko.
Kaya bago matapos ang gabing ito, tatapusin na kita. Baka nakakalimutan mo na nandito ako para tulungan ang itay ko. Kaya asahan mo na, hindi madali ang gusto mong mangyari! Baka nakakalimutan mo rin, bata. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako maglalakas loob pumunta dito. Kung mag-isa lang ako. Andy! May aswang dito! Tulungan mo kami! Diyos ko po! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Andy, tulungan mo na ang asawa mo at si Tia Celia mo. Ako na ang bahala dito. Pero tay, hindi pa kayo lubos sa magaling. Mas kailangan ka nila doon. Sige na! Sa kwento ni Lola Celia ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Tio Andy para humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Subalit ang lahat ay natatakot na lumabas ng bahay at walang lumapit para tumulong. Kaya napilitan itong iwanan ng ama at pumasok sa loob ng bahay. Nang pagkakataong iyon, nakagat ng aswang si Tia Amalia. Amalia! Walang yakang aswang ka! Layuan mo ang asawa ko! Papatayin kita! Amalia! Naku po! Tulong! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa aking asawang ayop ka! Tikman mo ang talim ng sibat ko! Sige, Andy! Patayin mo ang halimaw na yan! Walang hiya yan! Walang puso! Hindi kita mapapatawad na halimaw ka! Mamamatay ka! Sa sobrang galit ni Tio Andy, ay ilang ulit na sinaksak nito ng sibat ang aswang hanggang sa mapatay iyon. Sakalang nilapitan ng agaw buhay na asawa. Amalia, lumaban ka! Dadalhin ka namin sa ospital! Huwag mo kaming iiwan ng anak natin! Ang aking anak, huwag mo siyang pababayaan. Kapag wala na ako, baka mahalin mo siya, Andy. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo kami iiwan, di ba? Oo nga naman, Amalia. Lumaban ka. Kawawa naman ang iyong anak kung lalaki siya walang ina. Salamat po sa lahat, Celia. Pero hindi ko talaga kaya. Andy, mahal kita. Amalia! Amalia! Nang matiyak ni Tio Andy na patay na ang asawa, ay napatingin siya kay Lola Celia. Tapos ay naalala niya ang kanyang ama. Kaya hinugot ang sibat sa bangkay ng aswang at lumabas ng bahay kung saan nakita ang matinding labanan ni na Lolo Tinoy at ng aswang. Parehong agaw buhay na iyon. Ang mga kagaya ninyo na kampo ng demonyo ay walang karapatang mabuhay sa mundo! Katapusan mo na! Andy, anak. Ito na yata ang katapusan ko. Baka kasama ko na rin ang inay mo. Itay! Nawala na si inay! Iniwan na din ako ni Amalia, pati ba naman ikaw? Maging matatag ka. Palagi sa hapon ng buhay, Andy. Mahalin mo ang apo kong si Criselda. Tay! At Celia mo. Huwag mo pababayaan. Huwag sanang maghina ang kalooban mo. Tumulong ka rin sa kapwa mo kung kailangan. Tay, bakit ganoon? Buong buhay ninyo tumulong kayo sa kanila. Bakit yung tayo ang nangangailangan? Bakit walang tumulong sa atin? Bakit itay? Kitang-kita ni Lola Celia habang nakatayo sa pintuan ng bahay ang pagkamatay ng nakakatandang kapatid. Kaya naman galit na galit si Tio Andy habang nakatingin sa papawirin na kung saan nagsasalimbayan ng kulog at kidlat. Diyos ko!
Bakit naman ganito? Bakit mo ipinahintulot ito? Ito ba ang kapalit ang pagtulong namin sa mga taong nabiktima nila? Parang hindi ko po kayang tanggapin ito. Tulungan mo po ako! Diyos ko! Kasunod nun ay bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakidalamhati sa sakit ng kaloobang nararamdaman ni Tio Andy. Matagal siyang namalagi sa harapan ng bangkay ng kanyang ama. Hindi niya alintana ang buhos ng ulan. Wala namang magawa si Lola Celia kung hindi ang impit na umiyak habang kalong ang sanggol na umiiyak din. Tia Celia, ang itay ko. Wala na tayong magagawa pa, Andy. Ipasok mo dito ang itay mo. Masyado nang malakas ang ulan. Parang hindi ko po yata makakaya ito, Tia Celia. Sina Itay at Amalia. Sabay nila akong iniwan. Kailangan mo maging matatag, Andy. Para na rin sa iyong anak. Kawawa naman itong si Crisilda kung panghihinaan ka ng loob. Lalong umiyak ang kalong niyang sanggol nang bigkasin niya ang pangalan nun, kaya napunta doon ang atensyon ni Tio Andy. Pinagmasdan niya ang anak, tapos ay pinahid ang luha nito sa mga mata. Napabuntong hininga at matapos na makabawi ay binuhat ang bangkay ni Lolo Tinoy papasok sa loob ng bahay. Kapag naiaayos na natin bukas sa mga bangkay nila, sumama ka na lang sa akin. Doon ka na tumira sa amin, ha? Ikaw naman ang magbakasyon doon. Maiiwanan po ang bahay na ito. Wala nang mag-aalaga kung aalis pa rin ako dito. Iwanan mo muna pansamantala para makabawi ka sa mapait na karanasang nangyari dito. Sumama ka na sa akin. Doon ay makakapagsimula ka ng bagong buhay. Nakakahiya naman po kay Julian. Ano bang nakakahiya? Nakalimutan mo na bang isa ka sa paborito nyon? Abay, bilin nga niya na kapag bumalik ako isama ko kayo ni Amalia para magbakasyon doon. Yun nga lang. Sa pagbabalik ko doon ikaw na lang makakasama. Sige po. Para sa aking anak, pipilitin kong maging malakas at matatag. Nang sumunod nga na araw ay naghukay na si Tio Andy ng paglilibingan ng kanyang asawa at ama sa sementeryo sa baryo nila. Noon naman dumating ang ilang mga kapitbahay na lalaki para tulungan siya. Nahihiya ang mga yon na umaming natakot lumabas para tumulong, lalo na nang makitang nakahandusay na si Mang Tinoy. Pero waring bingi na siya sa paliwanag ng mga iyon. Sa palagay ko po ay ayos lang ganitong kalalim na hukay. Oo, pwede na yan. Tapos na rin gumawa ng mga kahong yari sa lawanit ng mga kapitbahay mo para doon ilagay ang asawa at itay mo. Ganun po ba? Salamat naman kung ganun. Nang araw na ding iyon ay inilibing na nila sina Lolo Tinoy at Tia Amalia. Ilalagay din sana nila sa isang hukay ang mga aswang na napatay nila, pero natunaw na ang mga iyon nang tamaan ng matinding sikat ng araw hanggang sa maging abo. Sumama na siyang umuwi kay Lola Celia sa kabilang bayan. Hoy, Andy! Mabuti naman at pinagbigyan mo ang hiling ko na sumama ka kay Cecilia mo. Pabalik dito. Halika, pumasok ka. Maupo ka dito. Oo nga po, Julian. Sa palagay ko matatagalan ang pagbabakasyon ko dito sa inyo. Aba, mas lalong maganda kung ganon.
magkakasama tayo ng matagal. Kumusta na ba na Kuya Tinoy? Tsaka ang asawa mo, bakit hindi mo isinama? Ha? Kasi po wala na sila. Anong ibig mong sabihin na wala na sila? Mahabang kwento, Julian. Hayaan mo muna magpahinga kami at mamaya ay ako nang magkikwento sa'yo. Nagugutom na kami ni Andy. May pagkain ba dyan? Bay, meron naman. May kanin dyan at adobong sitaw. May nilagang kamote at mais din. Ako siya. Halika na, Andy. Kumain na muna tayo habang tulog pa yung anak mo. Ibaba mo na lang muna sa papag para makapagpahinga ka. Sige po, Tia Celia. Sa pagpapatuloy ni Lola Celia, ibinaba ni Tio Andy ang kalong na sanggol sa papag na malapit sa bintanang nakabukas, kung kaya pumapasok doon ang sariwang hangin. Nang mapatingin siya sa labas ng bahay, ay isang babae ang nakita niyang nagdaraan. Napatingin din iyon sa kanya. Oy, Andy, halika na. Kumain na tayo habang mainit pa tong kanin. Ay, teka, sino bang tinatanaw mo dyan? Halos mabali na yung leeg mo katatanaw. May babae po kasing dumaan. Maganda siya pero medyo morena. Mahaba po ang buhok. Tasan ba? Wala na po Malayo na. Napansin ko lang kasi yung mga tingin niya sa akin. Parang kakaiba Nakoy, dapat masanay ka na. Ganyan talaga ang mga tao dito kapag nakakakita ng dayo. Kung makatingin ba'y para kang kakainin ng buhay. Kaya pala ganun ang tingin niya sa akin. Oo, tama ang Cecilia mo. Lalo na kapag magandang lalaki na kagaya mo ang napapadayo dito. Naku, talaga naman. Oh, tingnan mo na. Pati ang anak mo ay natatawa sa sinabi ko. Aba, gising na palang anak ko. Kanina lang ay himbing na himbing nang ibaba ko sa papag Ganyan talaga ang mga bata. Minsan saglit lang matutulog tapos magigising. Mabuti nga't hindi umiiyak. Tingnan niyo, Tia Celia. Tuwang-tuwa siya na para bang may kumakausap sa kanya. Aba, ay oo nga Sandali nga't kukunin ko. Oy, bakit tuwang-tuwa ang baby naming maganda? Oh, ba't ngayon naman bigla kang tumahimik? Nako, ayaw makita ang pagmumukha mo kaya biglang tumahimik. O tingnan mo, natulog ulit. Parang napagod ka tatawa, kaya natulog na. Oo nga po, natulog na ulit si Criselda. Siya, ilalapag na ulit kita ha. Matulog ka muna at kami naman ang itay mo ay kakain muna. Ang kwento pa ni Lola Celia ay mula ng araw na iyon ay palagi na nilang napapansin na kapag gising ang sanggol ay palagi yung tumatawa na para bang merong nilalang na hindi nila nakikita ang nakikipaglaro doon. Ayun na naman ang anak mo, Andy. Panay na naman ang malakas sa pagtawa. Para may kinakausap, Oo nga po Kaya nga kapag nakikita kong masaya siya, nakakalimutan ko kahit papanong nangyari sa buhay ko. Tama ka. Nandito ka na sa lugar namin kaya sana pilitin mo makabangon sa pagkakalugmok. Para na rin sa iyong anak. Yun nga pong ginagawa ko. Sige po, kunin ko lang si Criselda at tatambay kami sa harapan ng bahay. Kinalo nga ni Tio Andy ang kanyang anak at naupo siya sa upuang kawayan sa harapan lang ng bahay ni Lola Celia. Noon naman niya nakitang muli si Gina, ang magandang babaeng nakita niya kanina. Pero sa pagkakataong ito ay hindi lang siya tinitigan ni Gina. Nakipagkilala pa ito sa kanya. Ilang araw na kitang napapansin dito. Kamag-anak mo ba si Aling Celia? Oo. Tsahin ko siya. Nagbabakasyon lang ako dito. Ganun ba? Ang ganda naman ng sanggol na yan. Sobrang nakakatuwa siya. Oo, anak ko. May asawa ka na pala? Biyudo na.
Kamamatay lang ng asawa ko. Kaya kaming dalawa na lang ng anak ko ang magkasama. Ganun ba? Kung ganun pwede ko pala silang samahan. May sinasabi ka ba? Ah? Para kasing narinig ko na may binubulong ka. Ang sabi ko lang, pwede ko kayong samahan na mamasyal sa mga lugar dito kasi kabisado ko. Ako nga pala si Gina. Andy naman ang pangalan ko. Salamat naman kung ganun, Gina. Palagay ko ay mawiwili akong magbakasyon dito kasi mababait ang mga taga rito. Hindi lang mabait, Andy. Mapagmahal din na kagaya ko. Nandiyan ka pala, Gina. Bakit hindi ka muna tumuloy at nang makapagkape tayo? Naku, wag na po, Aling Celia. Napadaan lang po ako. Nakita ko lang itong mag-ama na nakatambay dito kaya nakipagkwentuhan ako. Nagkakilala na pala kayo. Opo, Chang. Siya yung sinasabi ko sa inyo na nakatingin sa akin noong unang araw na dumating ako rito. Oo, ganun lang talaga ako kapag may bagong mukha dito. Alam mo kasi ang lugar namin minsan tahimik, minsan magulo, lalo na kapag merong bagong dating dito. Anong ibig mong sabihin na minsan tahimik, minsan magulo? Ang ibig sabihin ni Gina, kapag may bagong lipat dito ay nagkakaroon ng kaguluhan. Natatakot ang mga tao kasi lahat ng lumilipat dito ay namamatay sa hindi malamang kadahilanan. Katulad na lang nung mag-asawa doon sa dulo ng baringo ito. Yung babaeng buntis, dinugo at namatay. Yung lalaki naman parang natuklaw ng ahas, may kagat sa liig. Mahirap din po palang mabuhay ng tahimik dito sa lugar ninyo? Kagaya ng sinabi ko, kapag may mga bagong lipat lang nangyayari mga ganon. Kaya nung isang araw pa kita gustong sabihan na mag-iingat ka kasi bagong lipat ka dito. Magulo na sa lugar na pinanggalingan ko. Umalis ako doon para sana magkaroon ng katahimikan. Kaso lang mukhang malabo yatang mangyari yon. Kung hanggang dito pala ay susundan ako ng kaguluhan. Base sa kwento mo, sa tingin ko ay aswang ang pumatay sa mag-asawa na yon. Yun din ang paniniwala ng mga taga rito. Aswang ang pumatay sa kanila. Hindi nila kabisado ang lugar na to kaya hindi sila naging maingat. Sinamantala yun ng aswang kasi nga walang nagbigay ng babala sa kanila. Hindi kagaya mo ngayon na makakapag-ingat ka na kasi nasabihan na kita. Salamat sa paalala, Gina. At iyon na nga ang naging simula ng palaging pagkikita ni na Gina at Tio Andy. Lumipas ang ilang mga araw at linggo. Nahulog ang kalooban nila sa isa't isa hanggang sa maging magkasintahan sila. Kaya madalas na pumupunta sa bahay ni Lola Celia si Gina. Julian, anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Si Baste, bigla na lang nagwala at nanghabol ng ita. Nababaliw na yata. Baka naman nalasing lang, Chong. Hindi yun umiinom. Sa tingin ko ay nakulang. Kasi ay wala na siyang kakilala. Pati nga yung anak niyang babae hinabol ang taga. Naku, pambihira naman. Pumasok na tayo sa loob. Baka pati ikaw habulin nun. Madamay pa tong si Criselda. Oo nga, tayo na. Nagmamadali nga silang pumasok sa loob ng bahay. Isinara nila ang pintuan ng bahay at sumilip na lang sa bintana para makita ang nangyayari sa labas. Noon lumapit sa kanila ang anak ni Mang Baste at humingi ng tulong. Pero umalis din kaagad nang makitang paparating na ang ama. Andy, hindi ba't marunong kang maggamot? Bakit hindi mo tulungan si Baste? Opo, Chong. Pero hindi po masyado kasi hindi na naituro sa akin ni Itay ang iba-ibang pamamaraan niya sa panggagamot. Kasi nga, ay ayaw ni Amalia. Gusto niyang talikuran ko na ang ganong bagay para mabuhay ng tahimik. Naku, sayang naman Andy. Kung natutunan mo sana ang panggagamot, edi sana matutulungan mo si Baste ngayon. Gina, buong buhay ni Itay ay inubos niya sa pagtulong sa aming mga kalugar. Pero nang kami na ang mangailangan ng tulong, pinabayaan naman nila kami. Kaya namatay ang Itay
at ang aking asawa. Nakakalungkot dahil hindi pala lahat ng natulungan mo ay tutulungan ka rin. Pero maganda nga rin sana kung naturuan ka ng itay mo para sa mga ganitong pagkakataon, Andy. Nako, tahanan ako. Hindi na babalik sa dating gawain ng tatay, ha? Halika nga, pakis na lang ako. Sa kwento ni Lola Celia ay hinawakan ng sanggol ang mukha ni Tio Andy habang patuloy itong umiiyak. Nakita rin niya na parang natulala si Tio Andy habang nakatitig sa sanggol. Nang bitawan siya ng sanggol ay tahimik yung naupo sa silyang naroon. Andy, may problema ba? Ha? Wala, Gina. May naiisip lang ako. Chang, kalungin niyo nga po si Criselda at samahan ninyo ako sa labas. Pero kalong-kalong na siya ni Gina. Basta gawin niyo po yung sinabi ko. Gina, pakibigay nga kay Celia si Criselda. Tapos lumabas tayo ng bahay. Kukunin ko lang ang mga gamit ni Itay na naiwan sa aking pag-iingat. Nagmamadali di umano si Tio Andy na kinuha sa kwarto ang mga kagamitan sa panggagamot na naiwan ng kanyang ama. Buntot pagi at ang kwintas na mayroong bala ng baril. Matapos ay lumabas sila ng bahay. Nakita nila na tinataga ni Baste ang bawat bakod na madaanan. Manong Baste! Itigil mo na yan. Alam ko naman na hindi mo gusto ang ginagawa mo. Umalis ka sa daraanan ko! Baka tagpasin ko ang leg mo! Kung gano'n ay kumpirmado nga na nakukulam ka. Hindi mo yan boses! Hoy! Pangit na matandang mangkukulam! Tigilan mo na ang ginagawa mo! Ayaw kong magkasakitan tayo! Palagi ka na lang nakikialam sa mga gawain ko. Hanggang dito pa naman sinusundan mo ako? Kung magsalita ka, parang nagkita na tayo. Saan dako at kailan? Ipapaalala ko sa'yo habang tinatagtad ko ang katawan mo! Galit na sumugod si Mang Baste. Magkakasunod na taga ang ginawa pero ang lahat ng iyon ay nailaga ni Tio Andy. At minsan ay ginagamit niya ang hawak na itak para ipangsalag at ihampas ang buntot pagi na hawak naman ng kabilang kamay. Kaya ilang beses tinamaan si Mang Baste. Muli itong natumba sa bakod na kawayan ng tadyakan ni Tio Andy. Walang hiya ka talaga! Nakakarami ka na ng kasalanan sa akin! Huhubaran na kita ng maskara ngayon! Malalaman ng lahat kung sino ka! Kaya kapag nakilala ka namin, yun na ang katapusan mo! Hindi mo yan magagawa! Tatanggapin kong muli ang pagkatalo ko sa'yo. Pero wag kang magsaya. Dahil darating din ang oras ng tagumpay ko! Tatakasan mo na naman ako. Hindi mo na yun magagawa ngayon. Halika dito! Itatali na kita para hindi ka na makawala! Pero kagaya ng inaasahan, kapag ang mangkukulam ay pinakawalan na ang taong kinukulam, bumabalik sa normal na pag-iisip ng taong iyon. Kaya nang magsalita iyon at marinig ni Tio Andy na nagbalik na ang normal na boses ng lalaki, ay tinigil na niya ang ginagawa. Magaling na siya. Nagbalik na siya sa normal. Mabuti naman kung ganon. Ang galing mo pala, Andy. Isa ka palang manggagamot. Ayos! Meron ang magagamot sa lugar natin. Kaya kapag merong problema na gaya niyan, meron ang tutulong sa atin. Chong Julian, ngayon ko lang po yan gagawin kasi kailangan. Pero hindi po ibig sabihin ay patuloy ako manggagamot. Kagaya po ng aking sinabi ay hindi ko po natutunan ang mga pamamaraan ni Itay bago siya namatay. Hindi, nasa dugo mo ang pagiging magagamot. Kaya alam ko nakakayanin mo ang lahat ng hamon sa iyo. Tingnan mo nga, nagawa mong matalo ang mangkukulam na sumapi kay Baste nang gano'n na lang kadali. Tama, Tio Julian mo. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Masarap ang pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa, hindi ba? Ayaw ko lang kasi maulit ang nangyari kina Itay at Amalia. Ayaw kong marami ang magagalit sa akin na mga kagaya nila.
Alam namin yun, Andy. Pero siguro ay inilaan ka talaga para sa ganyan. Hindi na kumibo si Tio Andy. Nilapitan na lang nito ang sanggol na kalong ni Lola Celia at kinuha iyon. Hinalikan sa pisngi. Kapansin-pansin na muling hinawakan ng sanggol ang mukha ng ama habang tumatawa. Napapangiti naman si Tio Andy na para bang naiintindihan ang sinasabi ng sanggol. Tumatawa na rin itong pumasok ng bakuran nila Lola Celia. Uuwi na po ako, Aling Celia. Pangulyan, pakisabi na lang kay Andy na umuwi na ako. Anak ko, salamat Gina ha. Pasensya na kay Andy at iniwanan ka dito. Baka kasi naguguluhan pa si Andy. Kaya ganon. Naku, wala po yun. Sige po, uwi na ako. Baka hinahanap na po ako ng inay ko. Sige, mag-iingat ka. Nang mga sumunod na araw ay marami ng mga kalugar ni na Lola Celia ang pumunta sa kanilang bahay. Paano nga ay nalaman daw ng mga yun na marunong palang manggamot si Tio Andy. Kaya wala na rin itong nagawa kung hindi ang tumulong at gamutin ang mga may karamdaman kasama si Criselda. Ano ba ang nangyari sa lalaking yon? Ba't namamaga ang mata? Sobrang laki na ng bukol. Oo nga po eh. Akin na nga po sandali ang anak kong maganda. Abay, Andy, marami ka pang pasyente. Sila na munang unahin mo at ako nang bahala dito sa anak mo. Sige na. Dito lang po kayo. Huwag kayong aalis ni Criselda. Gusto ko kasi nakikita niyang ginagawa ko. Oo, ayan. Umiyak na tuloy. Hayaan niyo lang po siya. Okay lang po siya. Di ba anak? Sa kwento ni Lola Celia, matapos daw nakausapin ni Tio Andy ang anak, ay tumigil iyon sa pag-iyak at tumawa. Kaya binalikan niya ang pasyenteng naroon. Sinindihan ng kandilang pula, matapos na umusal ng dasal, ay kumuha ng isang puting papel at sinunog. Nang maging abo na yon, ay pinahid sa mukha ng lalaking namamaga ang mata. Sa likod ng bahay mo ay nagsaboy ka ng mainit na tubig. May nuno kang nasabuyan kaya ang dapat mong gawin ay mag-alay ka doon sa punso ng pagkain at puting manok para patawarin ka at pagalingin. Oh, narinig niyo po ang bili ni Andy ha? Ganun po ang gawin niyo para gumaling na kayo. Sige po, yung susunod. Kanina pa kita hinahanap. Hindi kita makita. Nandito ka lang pala. Ano naman ang problema mo kung nandito ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na dadalawin kita ngayon sa inyo? Bakit ka umalis? Napagod tuloy ako ng paghahanap sa'yo. Kung napapagod ka na, edi sana umuwi ka para magpahinga. Teka nga muna. Bakit bang sungit mo? Ano bang problema mo? Ikaw ang may problema eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, tumigil ka na ng panliligaw sa akin. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Kasi nga gusto kita eh. Gusto din ako ng inay mo para sa'yo. Pues hindi kita gusto. Kung gusto ka pala ng inay ko, edi kayong dalawa magsama. Isa pa meron na akong nobyo. Nobyo? Pwede ba, Gina? Huwag mo nga akong sabihan ng ganyan sa karamihan ng tao. Nakakaya sa kanila. Totoong sinasabi ni Gina. At ako ang lalaking yon. Ito? Ito yung dayong manggagamot bang pinili mo kaysa sa akin? Gina naman, mag-isip-isip ka nga. Kung akong pipiliin mo, mas mabibigyan kita ng magandang buhay kaysa sa manggagamot na to. Hindi naman sa pera lang liligaya ang tao eh. Jojo, humanap ka na lang ng ibang babaeng mamahalin. Yung babae na kaya ka rin mahalin kasi hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Si Andy mahal ko. Oh, ngayong alam mo ng desisyon ni Gina, umalis ka na. Nakakaabala ka sa ginagawa namin eh. Tingnan mo oh, marami pa kaming kailangang gamutin. Nang makita ni Jojo na lahat ng tao na naroon ay masama ang tingin sa kanya, ay napilitan niyong umalis. Kaya ipinagpatuloy nila Tio Andy ang panggagamot hanggang sa dumating ang gabi. Pumasok na sa loob ng bahay si Tio Andy na kalong ang sanggol. Nang pumasok na rin si Lola Celia sa loob ng bahay at mapadaan sa tapat ng kwarto ni Tio Andy, ay nakita niya na nakabukas ang pintuan ng kwarto
kung saan nakita niya na parang kinakausap no ng sanggol na panay lang ang tawa. Kaya naman pumasok na rin siya sa kwarto. Uy, mukhang ang saya-saya ng anak mo ngayon ha. Oo nga po, Tia Celia. Talagang masaya kami ngayon ni Criselda kasi nagawa ko ng maayos ang mga itinuro niya. Anong sinabi mo? Itong si Criselda. Tinuruan ka ng gagawin mo, tama bang narinig ko? Opo, Chang. Totoo pong narinig ninyo. Paano namang mangyayari yon, Andy? Wala pang buwang ang sanggol na ito. Tia Celia, huwag kayong maingay ha. Mayroon akong sikreto na sasabihin sa inyo tungkol kay Criselda. Anong sikreto? Naalala niyo ba noon na palagi siyang tumatawa na mag-isa? Parang palagi siyang may kinakausap. Ang totoo ay meron po talaga siya. At yun ay ang kaluluwa ng aking itay. Naku po. Diyos ko naman bata ka. Huwag mo naman akong takutin. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Totoo pong sinasabi ko, Chang. Si Itay ang kalaro niya. At itong mga huling araw, kung napapansin ninyo kapag nanggagamot ako, nilalapitan ko ang anak ko kapag umiiyak siya. Hindi po yun basta umiiyak lang. Nakasanib sa kanya si Itay at itinuturo sa akin ang mga dapat na gawin. Kaya ba nagagawa mong magamot ang mga taong nagpupunta dito? Opo, Chang. Si Itay ang nagtuturo sa akin sa pamamagitan ni Criselda. Ngayon ba nandito si Kuya Tinoy? Opo. Gusto niyo ba siyang makausap? Eto po si Criselda oh. Kahit natatakot di umano siya at kinakabahan sa sinasabi ni Tio Andy, ay lakas loob niyang kinalong ang sanggol at kinausap iyon. Tumawa naman ang sanggol at hinawakan siya sa pisngi, kaya napatunayan niyang totoo ang sinasabi ni Tio Andy. Napaluha siya sa katuwaan nang muling makausap ang kapatid. Maraming salamat, Kuya Tinoy. Kahit nasa kabilang buhay ka na patuloy mo pa rin kami kinagabayan. Oo nga po, Chang. Salamat kay Itay at patuloy niyang itinuturo sa akin ang mga kaalaman niya sa panggagamot. Karamihan naman doon ay natutunan ko na. Ano yun? Parang may taong nakikinig sa pinag-uusapan natin. Silipin mo nga sa bitana, dali. Meron niyang tao, Chang. Kaya lang ay tumakbo na siya papalayo. Hindi ko na nakilala kung sino. Ano naman kaya ang dahilan? Bakit siya lihim na nagbabanban dito sa atin? Sino kaya ang taong yon? Kung sino man po siya, alam ko hindi maganda ang kanyang hangarin. Kasi kung malinis ang kanyang intensyon, hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na yon. Tama nga ang sinabi ni Tio Andy. Dahil ayon sa kwento ni Lola Celia, nang sumunod na araw ay sumugod sa kanilang bahay si Aling Lucila kasama ang anak na si Gina. Celia! Celia, lumabas ka dyan! Palabasin mo din yung peking manggagamot na yan! Nay, huwag kayong mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Tingnan niyo nakatingin sa atin ang lahat. Wala akong pakialam sa kanila. Mabuti nga yun para malaman ng lahat ng narito na ang dayong manggagamot ito ay peke. Lucila! Ano tang aga-agay nag-iiskandalo ka dyan? Ano ba ang problema mo? Palabasin mo ang Andy na yan! Harapin niya ako! Nandito na po ako. Ano po bang problema? Tama, ikaw nga. Mas nakakainis ka pala sa malapitan. Sabi ko na nga ba ikaw yon. Teka po. Ngayon lang tayo nagkita pero galit na kayo sa akin. Wala naman akong alam na nagawang kasalanan sa inyo. Ngayon mo lang ako nakita. Pero ikaw, matagal na kitang kilala. Kaya ako pumunta rito ay para ipaalam sa iyo na hindi kita gusto para sa aking anak. Layuan mo si Gina! Nay naman, nagmamahalan kami ni Auntie. Hindi nababagay sa iyong lalaking ito. Unang-una, meron na siyang anak. Pangalawa, peke ang lalaking ito. Hindi siya tunay na manggagamot.
Dahil ang tunay na manggagamot ay ang misteryosang sanggol na kalong niya. Kaya kung napapansin nyo, kapag may nagpapagamot sa kanya, lalapitan muna niya ang sanggol at iiyak naman yon. Pero hindi yon ordinaryong pag-iyak. Nagtuturo na siya ng gagawin. Tama si Aling Lucila. Peke ang lalaking yan. Kitang-kita ko habang kinakausap niya ang sanggol. Narinig ko rin nang magtapat siya kay Aling Celia. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayong lahat. Jojo, isa ka pa! Pwede ba? Huwag ka na makigulo. Iba talaga ang nagagawa ng inggit, ano, Jojo? Alam naman nating lahat na gusto mo si Gina, pero dahil sa pamangkin ko ang binahal ni Gina, ay kung ano-anong kwento ang ginagawa mo. Sige nga, anong magagawa ng isang sanggol para manggamot? Sino ba ang gumagawa ng pamamaraan para mapagaling ang mga taga rito? Hindi ba si Andy? At kung totoo man ang sinasabi mo na yon, paano magiging peke ang isang taong nakakapagpagaling ng may sakit? Peke siya kasi dahil sa sanggol. Kaya siya nakakapagpagaling. Kahit ano pang dahilan mo, Julian, ayoko pa rin sa pamangkin mo para sa aking anak. Kaya kung ako sa'yo, payuhan mo na yan na layuan ang aking anak. Sa bagay na yan ay hindi ako pwedeng makialam. Sila lang ang nakakaalam ng kanilang mga damdamin at wala akong nakikitang mali doon. Dalaga ang anak mo at Euro naman ang pamangkin ko. Mahal ko po si Gina. Kahit anong mangyari, hindi ko isusuko ang pagmamahal na yon. Marami ka ng atraso sa akin. Punong-puno na ako sa'yo. Gina, tayo na. Nang umalis si Aling Lucila ay sumunod na doon si Gina. Malungkot namang pumasok sa loob ng bahay si Tio Andy. Ayon kay Lola Celia ay maghapon siyang nagkulong sa kwarto at hindi ng gamot. Nang gabing iyon nakaramdam siya ng sobrang pangangati sa katawan. Diyang, pakihawakan niyo nga po si Criselda. Sobrang kati ng katawan ko eh. Parang hindi ito normal. May titiyakin lang ako. Ay, oo nga. Ang dami mong pantal. Oo nga po eh. Nahubad ko kasi kanina yung kwintas na may palawit na bala. Naligo kasi ako. Isusuot ko lang para malaman ko kung may taong gumagawa nga sa akin ng di maganda. Ayon kay Lola Celia ay kaagad nga na isinuot ni Tio Andy ang kwintas kung saan ay naramdaman na uminit kaagad yun. Ibig sabihin ay merong kumukulam sa kanya. Kaya kaagad niyang nilabas mula sa kahon ang mga kailangan para kontrahin ito. Itay, nandito ka ba sa katawan ng anak ko ngayon? Tulungan mo po ako para makontra ko ang taong kumukulam sa akin. Oh, bakit bigla ka na lang umiyak, Criselda? Oy, tahan na. Ayos lang po yan, Chang. Nandito po si Itay. At sinasabi niya sa akin ang dapat kong gawin. Ay, ganun ba? Ay, sige lang, kuya. Ituro mo kay Andy ang dapat niya gawin para makontra niya ang magkukulam. Pinagpawisan ng malapot si Tio Andy habang ginagawa ang mga bagay na itinuturo sa kanya ni Lolo Tinoy na nasa katauhan ng sanggol. Sinindihan niya ang pulang kandila. Matapos ay umusal siya ng orasyon at kumuha ng isang tuyong dahon ng puno na naroon. Itinapat niya iyon sa apoy ng kandila para uminit. Tapos ay itinapal niya sa kanyang noo. Itinali din doon ang isang pulang tela. Kaninong boses yun? Sa mangkukulam, Chang. Natalo ko siya. Ngayon, alam kong nasaktan siya. Pero hindi siya titigil. Nararamdaman ko. Nakilala mo ba kung sino siya? Hindi po eh. Magaling siyang mangkukulam. Hindi siya basta nagpapahuli. Kaya mahirap siyang makilala. Ay, anong nangyayari sa'yo, Julian? Bakit nagwawala ka dyan? Magaling ang pamangkin mo. Nagawa niyang makontra ang kulam ko dahil sa sanggol na yan. Kaya dapat lang na mawala ang bata na yan para wala na rin magawa ang pekeng manggagamot na yan. Diyos ko, Julian! Ay, labanan mo ang magkukulam na kumokontrol sa katawan at isipan mo.
Maawa ka sa apo mo. Huwag mo sasaktan ang sanggol na ito. Wala na kayong magagawa. Nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan. Kontrolado ko ng katawan at isipan niya. Ayon kay Lola Celia, nagulat siya nang makita na may hawak na malaking kahoy na pamalo ang kanyang asawa at sinugod siya para saktan ng sanggol na kalong niya. Pero tinulungan sila ni Tio Andy. Ito ang sumalag at nakipagbuno kay Lolo Julian. Chong! Ayaw kong saktan kayo. Kasi alam kong hindi ninyo gusto ang ginagawa ninyo. Pero sana ay labanan mo ang mangkukulam. Sige, saktan mo ko. Bakit, ha? Natatakot ka bang masaktan ang tiyuhin mo? Wala ka talagang puso. Alam mo na hindi ko siya masasaktan. Kaya siyang ginamit mo para saktan kami ng anak ko. Chang! Lumabas na kayo ng bahay, dali! Humingi kayo ng tulong! Kwento pa ni Lola Celia ay itinulak ni Tio Andy si Lolo Julian palayo, saka ito tumakbo palabas ng bahay. Inakay nito si Lola Celia para matakasan ang nagwawalang asawa. Sige, takbo! Takbo hanggang sa may lupa! Hindi ko kayo titigilan! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo kami! Awatin niyo si Julian! Tayo na po! Tumakbo na tayo! Kailangan niyo munang magtago at gagawa ko ng paraan para mahuli ko siya nang hindi ko nasasaktan. Oo, Andy. Wala siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa kaya wag mo siya sasaktan. Opo, alam ko po yun. Tayo na po, Chang. Paparating na ang Chong Julian. Patuloy silang tumakbo sa kadiliman ng gabi na tanging ang liwanag ng buwan ang kanilang tanglaw. Panay ang sigaw niya at hingi ng tulong sa mga nadadaanan nilang bahay. Pero ni isa man ay walang lumabas para alamin kung ano ang nangyayari sa kanila. Hanggang sa makasalubong nila ang isang malaking aso na isa palang aswang. Sasamantalahin ko ng pagkakataon para tapusin ka. Kapag nawala ka, magiging akin na si Gina. Kung ganon, isa ka palang aswang. Nagbabalat kayong mabuti para ibigin ka ni Gina. Mabuti na lang at hindi siya nagkamali. Tama ka. Pero ang lihim na yan ay dadalhin na ninyo sa inyong kamatayan. Tulong! Tulungan niyo kami! Merong aswang dito! Tulong! Huwag mo nang aksayahin ang boses mo, Chang. Wala din namang mangyayari. Walang tutulong sa atin. Nangyari na ito sa amin ni Itay. Hindi lahat ng natulungan mo ay tutulong sa iyo sa oras ng kagapitan. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay ipagtanggol ang ating sarili. Tama ka dyan. Walang tutulong sa'yo. Kaya papatayin na kita. Inabutan ko rin kayo! Pinagod niyo pa ako, ha? Humanda kayo sa akin! Chang! Huwag kayong lalayo sa akin! Lalabanan ko sila! Halos magkasabay na sumugod sina Jojo at ang Lolo Julian. Kaya naman hindi na alam ni Tio Andy kung ano ang gagawin. Sinalag niya ang hawak na itak at ang pamalo ni Lolo Julian. Pagkatapos ay sinipa iyon. Pero hindi niya nailaga ng matatalas na kalmot ng aswang na tumama sa kanyang dibdib at braso. Ganun man nagawa pa rin niyang iwas-iwas ang hawak na itak para layuan siya ng aswang. Pero hindi niya naiwasan ang muling pagpalo ni Lolo Julian sa likuran niya. Bagsak siya. Ngayon, mamamatay ka na! Nasaan ang mga taong tinulungan mo? Lahat sila pinagbayaan ka na! Magagaling lang ang mga taga rito kapag hihingi ng tulong. Pero kapag sila ang kailangan mo, wala kang mahihintay sa kanila. Kaya mag-isa kang mamamatay! Diyan ka nagkakamali, Jojo. Hindi lahat ng tao ay tuso na kagaya mo. Mga hangal kayo! Mamamatay kayong lahat! Mukhang baligtad na ang sitwasyon. Ngayon, napapaligiran na namin kayo. Wala na kayong ligtas, mga kampo ng kadiliman! Jojo! Lumaban na tayo hanggang kamatayan! Kahit na napaligiran na ng mga tao ang aswang, ay hindi yun nagpakita ng takot. Bagkus ay lumaban iyon hanggang sa mapatay ng mga taong bayan.
Si Lolo Julian naman ay naigapos nila at ginamot ni Tio Andy. Mas malakas ang pamamaraang natutunan niya, kaya alam niyang baldado na ang mangkukulam. Bakit ako nakagapos, Andy? Pwede ba ang kalagan niyo ako? Nako, magaling na nga ang asawa ko. Ikaw naghayahan. Julian. Ako nga ito. Ano ba? Bakit ako nakagapos? Anong nangyari? Nakulam po kayo. At nakontrol po nyo ng isip at katawan ninyo. Muntik nyo na kaming mapatay, pati si Criselda. Naku, pasensya na. Hindi ko alam ang nangyari. Sa tuwa ni Lola Celia ay niyakap na lang ang asawa. Nang sumikat ang araw ay dumating si Gina. Umiiyak yon na humingi ng tulong kay Tio Andy dahil mayroon daw sakit ang ina na si Aling Lucila. Kaya naman kaagad na sumama si na Lola Celia sa bahay ni Gina at doon nila nalaman na si Aling Lucila ang mangkukulam. Ibig bang sabihin ay kayo po ang mangkukulam na ilang ulit ko nang nakalaban? Nako, humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Hindi ko naman po kasi alam na aabot tayo sa ganito. Gagamutin ko po kayo ngayon din po. Wag nga, Auntie. Suko na rin naman ang katawan ko. Siguro ito na rin ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko. Ngayon ko lang naisip na mabuti kang tao. Dahil ilang beses tayong nagkalaban. Pero hindi mo ako tinapos. Sana'y patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Magkaiba man po tayo nagdahilan kung bakit nagagawa natin ang mga bagay na yon, ay gusto ko lang pong sabihin na ang panggagamot ay armas, hindi para makipaglaban, kung hindi para tumulong sa nangangailangan. Kaya kapag napagaling ko na ang mga nabiktima ninyo, hindi ko na iniisip na gantihan pa kayo o patayin. Talagang mabuti ang iyong puso. Ngayon, ibibigay ko ang basbas ko sa iyo para alagaan mo ang aking anak na si Gina. Mahalin mo siya, Auntie. Gusto ko ring sabihin sa iyo na walang alam si Gina sa mga ginagawa ko. Inay, gagamutin kayo ni Andy. Gusto ko pa kayo makasama na mahabang panahon. Gina, anak, patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi na ako tutol sa pagmamahalan mo. Mabuting tao si Auntie. Kaya mahalin mo siya. Ilang sandali pa ay ipinikit na ni Aling Lucila ang mga mata. Pumanaw iyon ng payapa. Makikita ang masaya niyang mukha. Kaya niyakap na lang ni Tio Andy ang umiiyak na si Gina. Kwento pa ni Lola Celia, nang matutunan na ni Tio Andy ang lahat ng pamamaraan sa panggagamot, ay hindi na muling sumanib sa sanggol ang namayapang si Lolo Tinoy. Kaya namuhay na ng normal ang sanggol at nagkaroon ito ng ikalawang ina nang magpakasal sina Tio Andy at Gina. At iyan po ang kwentong karanasan ng aking Lola Celia. Maraming salamat po, Madam Venus, sa pagbibigay daan sa aking liham para ma-share sa lahat ng ating mga kababayan. God bless po sa inyong channel at more power pa.